kanila kung ano nga ba ang binhi. Alam niyo po ba ng binhi sa konteksto ng kulturang Pilipino ay hindi lamang tumutukoy sa literal na buto ng mga halaman, kundi simbolo rin ito ng mga kultura at identidad ng mga Pilipino. Ito ay naglalarawan ng mga pinagmulan, tradisyon at paniniwala na nagbibigay buhay sa ating kultura. Ang binhi ay maaaring representa ng mga pamana ng mga kaalaman, mga halaga at kaugalian na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At kahit sining punong guro, mga guro at mga magulang, palalamin mo rin natin ang pag-ibig natin sa ating bayan. Sa pagbisita niyo rito sa binhi, makakatuloy ito na mas lalo tinahalin ang ating mahal na bayan sa pamamagitan ng mga laro, awitin at mga sayaw. At alam niyo po ba na ang ating bansa ay bansa ng masasayang awitin at masasayang sayaw? At tayo mga Pilipino ay mahilig sa musika. Tama! Mahilig kayo sumayaw sa mga sayaw na awitin. Nay, alam ko po sa narito, may marunong sumayaw. Mahilig po ba kayo sumayaw? Dito na kami, guys. It's me, Deb Marge. Please subscribe now. Ba't wala aircon? Yan, ready na nga sila. Uulitin ko po. Meron po akong isang muna pong papasok ang ating mga guro. Susunod naman po ang mga bata. Pagkatapos naman po ang mga magulang. At kung nakamakita naman po tayo ng mga karatula ng paskil sa aming hindi, ibig sabihin lang po nito, huwag po natin iniiwan kung saan-saan ang ating mga gamit. Lalong-lalo na ang mga ID po natin, mga cellphone po natin, at mga bags po natin. Kasi po, malayo ho ang inyong pinanggalingan. Mahirap po bumalik ng Pampanga para kuhanin niyo lang po ang inyong cellphone at bag at IDs po. Kaya nire-remind ko po kayo, lalo-lalo na po sa mga parents, bata po sila. Minsan po, naiiwan po nila dito ang kanilang mga gamit. Pagkatapos po, mag-enjoy po tayo dahil maglalaro po kasi sila sa last na station po. Maglalaro po sila at magdidiligin. Kaya, dito po ang reminders ko po sa mga parents ko na dito. Kung maaari po, huwag na po natin silang bigyan ng cellphone. Kaya na lang po mag-video sa kanila. At kung kaya din po yung mga IDs po nila kung hanin din po natin. Yun po, enjoy po rin dito at welcome po kayo lahat sa Bigni. Maraming salamat po sa mga. Kulay lang tubigan sa akin. Pero rin po mga panauhin, para rin po kayo na sila yating umayos ni Ma. Siya nga ba anak? Sandali lamang ito kay Palina. Pinaupo ko po muna sila ng mapahinga. Maigi naman anak. Oo anak, tingnan mo ang kanilang mga ngiti. Napakaganda. Excited na sila marahil para sa mga cultural adventures na kanilang mararanasan dito sa Binhi. Oo nga, Nay. Hindi namang hindi maganda sa kanila. Pati kung sila lahat, eh sadya maganda at maganda lalaki. Tama, magkasaya at kayo ay nakarating na ligtas dito sa aming lugar. Napagod po ba kayo sa inyong biyahe papunta dito? Naku po, napagod ako ng aming mga chicken wing. Oo, wala ako kayo dyan. So magkalakas na mag-enjoy dito sa Binhi. Ako nga pala si Nanay Virginia. Tawagin niyo na lang po akong Nanay Lee. Ito nga pala ang aking anak, tas Bertie. Kawayan mo naman silang lahat, anak. Kumusta kayo lahat? Ayos lang po ba kayo? Mabuti naman. Kayong lahat ay malagot namin tinatanggap dito sa ating binhi. Ito ay ating. Mahilig ba sila sa maya? Sige nga, tingnan natin kung sino sa inyo ang may malalim na pagkakakilala sa ating kultura. Sabayan na natin ang isang hila ng sayo Pinoy. Pero bago yan, alam niyo ba na mayroon tayong mga katutubong sayo ng hamo sa galaw ng mga hayop? At isa na dito ang itik-itik. Pwede niyo po ba kami sabayan? Ayan, maestro.
kayo nasubukan niyo na ba ang awitin ng ating pong singsing? Ano nga ba ang ating pong singsing? Ang ating pong singsing ay isang tradisyonal na awitin ng katutubong Pilipino. Inaawit ito sa salita kapampangan. Ang ating pong singsing sa Tagalog ay mayroon akong singsing. Pwede niyo po ba ulitin? Mayroon akong singsing. Ito po ay patungkol sa isang ina na nagbigay ng singsing sa kanyang anak. Ngunit nawala nito. Ayun, handa na po ba kayong umawit kasama kami? Sabay-sabay po tayo ha. Let's go! Sabay-sabay po tayo. Pinili ng kulturang Pilipino. Isa sa puso, Isa sa puso. isa sa isip, Isa sa isip. isa sa buhay. Bitin po natin na sabay-sabay with hand gestures. Binhi ang kulturang Pilipino, isa sa puso, isa sa isip, isa sa buhay. At ngayon, ipinapakilala namin sa inyo ang Binhi Performing Arts. Okay, so bago tayo magsimula, ang ating mga magulang po ay magsisiupo rin po. Unang-una po, meron po tayong mga pwesto dyan. At ang mga magulang po ng mga bagong baryo, maaari po ba tumawin na lang kayo sa Hello! Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nagaganakang bumisita po ngayon dito sa ikalawang bulwagan. Ang bulwagan po ng tulong. Nagustuhan niyo po ba ang mga sayaw at awitin na aming po itinahagi sa inyo? Ayan, kung kaya, ngayon po sa ikalawang bulwagan, ay may mga ilang pagsapon tayo na makakapyawan. Isa na po dito ang mga sinaunang Pilipinong katutubo, ang mga bandila ng revolusyon, ang mga sinaunang kagamitan noong unang panahon, at mga pista po na ating pinagdiriwang ngayong kasalukuyan. Handa na po ba kayong makinig? Ngayon, atin na po itong umpisahan sa mga katutubo po na makikita po natin sa ating mga lipunan. Maaari niyo po bang pagmasdan ang kanilang mga larawan? Kapag po ba narinig niyo ang salitang katutubo, ano po kaya ang ideya niyo patungkol dito? Sila po ang ating mga Ninono. ang mga katutubo po ay ang ating mga po. Sila po ang ating mga lipuno, mga sinaunang Pilipino na nanirahan po dito sa Pilipinas. Sila po ang ating mga unang magulang o ang ating mga unang panahon sa pang-araw-araw natin pagluluto. At kasama po ng pareho ay ginagamit din natin ang kalan o pugol. Yan po ay nilalagyan ng uling o kaya naman po ng hapon. At dito po, sa Pampanga,
meron po kami mga maliliit na bersyon ng mga ito. Ang tawag po namin dito ay kurang-kurangan. At noong unang panahon, alam niyo ba, na isa po yung uri ng laruan ng mga kabataan tulad ninyo. Kaya naman, marami sa kanila. And nag-enjoy po ba kayo sa mga inihanda nilang mga awit at mga sayaw? Kung gano'n, may magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa aming dance workshop at Palarong Pinoy. Ako nga po pala si Ate Ende. Ako po ang inyong magiging facilitator. Ngayon po ay nadako muna tayo sa inyong dance workshop at ang inyong magiging paksa ay isang makulay at masaya na sayaw na tinatawag natin ito Tinikling. Tinikling, tama. Alam niyo po ba na ang tinikling ay isang tradisyonal na sayaw sa Pilipinas na ipinangalan sa isang uri ng ibon? Alam niyo po ba kung anong ibon na iyon? Tikling. Ibang tikling. Sa mga magulang at sa mga guru ko. Tikling, sa Bisaya. Tikling, tama si sir. Diba? Di ko lang At narinig maaari na po ba yung ulitin? Tikling. At ang tinikling po ay isang sayaw na ginagamitan ng dalawang mga pagkawayan. May tinatambol sa sayo upang gumawa ng isang ritmo o ng isang tunog. Ngayon po ay ipaparinig nila kung paano nga ba ito gumagawa ng tunog. O diba, napakagaling? Ngayon naman po ay dadako na tayo sa pagsasayaw nito. Ang mga mananayaw ay sinasayaw sa pagitan ng dalawang mahabang kawayan habang sinusubukan nilang hindi maipil rin nila rin si Kuya Has upang ipakita kung paano nga po ba ito sayawin. Maaari mo bang palakpakan natin lahat si Kuya Has?